Puntahan naman natin mga kapatid ang Albay dahil sa probinsya doon, no, kung saan ilang paaralan na ginawa ring evacuation centers, winasak din ang mga ito ng bagyong Uwan. Live na magbabalita si Mobile Journal Arles de los Santos. Hi Arles! Hi Arles! Magandang gabi, Chiki at Mase. Nako, nagpapatuloy nga na nararamdaman dito sa probinsya ng Kapikulan, no? Ang naging pinsala ni Super Bagyong Uwan kung saan partikular sa Albay hindi mapakinabangan ang 10 mga silid-aralan dahil ang mga ito ay nakaranas ng damage, no? Sa mga ito ang nagkaroon ng major damage, yun yung nawala yung kisame at nilipad yung bubong at 3 naman doon yung nagkaroon ng minor damages. Nakita natin yun kanina, no, sa ating pagpunta doon. Pakalat-kalat pa din yung kanilang mga libro, no, na nabasa din pulsod ng ulan na dala nito ni Uwan. Gayun din yung mga basag na salamin sa lapag at yung kanilang mga kisame na pinag-ipon-ipon na lamang, no, itong mga debris ng mga classroom na sa ngayon ay hindi pa rin nila mapakinabangan. Dahil dyan, hindi pa nagre-resume yung klase doon sa lalawigan, sa paaralan na iyon, no, sa Kararayan at Naga Elementary School, no, dahil nga hindi pa rin mapakinabangan yung mga classroom at pangamba ng administrasyon ng school doon na baka mapahamak pa yung mga estudyante. Hindi kasi bababa, no, sa 800 na mga mag-aaral ang araw-araw na pumapasok doon, pero ikinalulungkot nila na sa ngayon ay modular learning muna, no, ang kanilang setup. Ito daw ay para patuloy pa na masiguro ang kaligtasan ng mga kabataan na papasok doon at nang gayon din masuri kung magkano nga ba ang naitalang damage dito. Kanina nakita natin na sinuri na, no, ng Albay First District Engineering Office yung lugar, kung ano ang kailangan gawin, gayon din ang pagtulong nila sa paglilinis, no. Pero talaga kung nakita ninyo sa screen ninyo, Mase at Chiki, no, nananawagan na yung mga guro doon, pati yung principal na kung maaari mag-donate in kind man or financial, no, para mapabilis nga ang pagsasaayos ng mga paaralan na ito nang sa gayon din ay hindi maapektuhan ang kalidad ng pag-aaral ng mga estudyante sa lugar. Oo, pero wala ba silang timetable? Alam natin na kailangan talaga nila ng tulong, pero meron bang estimate sa timetable kung kailan nila maayos to? Kasi 800 students, tama ba, ang naapektuhan nito at modular learning ngayon? Chiki, yung 800 na mga mag-aaral, yun yung kabuuang populasyon nitong paaralan, no, ng Kararayan Naga Elementary School. Yung 10 mga classroom na damage so far, no, nagka-classroom doon 157 students. Pero hati-hati na yun sila sa buong maghapon, no? And then yung other parts naman ng school, doon kasi nagsiliparan yung ibang mga bubong nito. Kaya parang ayaw na daw nila makompromiso yung mga estudyante, baka daw may malingatan sila ng mga bahagi doon na nakakalat, mas okay na daw, no, na i-cancel na muna nila yung face-to-face mode of learning nila, no, kaya modular na muna sa ngayon. Pero they're hoping na by next week mabalik na sa normal yung lagay ng kanilang mga classroom at nang sa gayon back to school na talaga yung mga estudyante doon. Pero Chiki, alam nyo, isa lamang sa gusto ko sanang i-point out doon sa lugar, no, kasi sinilip natin at tinansya natin kung paano nga ba nangyari yung agaran na buwal, yung bubong at kisame doon, kasi yung ibang mga classroom relatively, no, hindi naman hinangin yung mga bubong. Kung nasa isang lugar lang sila, no, nakita natin na medyo maninipis yung mga parlina na ginamit doon sa mga classroom na yon at parang isang tapal lang ng plywood na manipis din. Kaya siguro hindi nakagugulat na sa lakas ng bagyo, nilipad yun. Pero syempre, yung last year daw kasi, yun yung pinang-repair. Dahil na-damage din yung same set of classrooms nung nagdaang bagyo noong nakaraang taon. So yung school nagnanais sana na kung ma-improve sana yung quality na gagamitin ng mga materyales doon sa paaralan, nang sa gayon kung magkaroon pa ng bagyo, lalo pa may inasa na 3 pa na papasok sa Philippine Area of Responsibility, no, na hindi na maulit yung ganitong sitwasyon at maapektuhan yung pag-aaral ng mga estudyante. Oo, gagamitin pa naman bilang evacuation centers din. But more importantly, yung mga estudyante. Diba? Whole year round. Ayaw na natin ng bagyo, tama na. Tama, Chiki at Mase, kasi alam nyo, yung classroom daw na yun talaga, ayon dun sa principal, ayaw daw nila sanang ipagamit doon sa mga residente. Pero kasi sa dami ng kinailangan lumikas, umabot na nasa 100,000 na families, no, yung huling tala ng Albay Provincial Government na mga pamilyang lumikas punso nitong Bagyong Uwan. Pero dahil napuno na yung ilang parts ng paaralan, doon na lamang sila nag-stay, no. Yun daw kasi yung parang may space na lang, yung yung dalawa or tatlong pamilya, doon na lamang sumilong pansamantala, and then
buti na lamang daw, nakita ng caretaker ng paaralan, na siya ring security guard at janitor nila, no, na medyo umaangat na yung mga bubong nito. Kasi nung nagro-ronda daw siya, talagang gusto niya siguraduhin na nakasarado na lahat ng mga pintuan, wala ng mga batang nakalabas. Pero nakita niya na umaangat na nga itong yung bubong. Kaya sabi niya, naku, umalis na kayo dyan at lumabas na kayo. And then, hindi pa sila nakakalipat daw ng classroom, nabuwal na yung kanilang bubong at bumigay na yung kisame. Kaya napaka-dangerous nun. And si Kuya Dan, nakausap natin personally kanina, no? Lubos-lubos yung pasasalamat niya na wala naman so far na nasaktan doon sa paaralan kung saan nagsilbing evacuation center sa ilang pamilya. Okay. Maraming salamat. Arles de los Santos, mula po yan sa Garchitorena, Camarines Sur, mga kapatid. Ano pala, no? Dapat talagang one time, big time na talagang maayos na pag-build o paggawa ng mga classrooms, mga paaralan. Dahil gagastos ka ng gagastos tuwing nasisira Ulit-ulit every lang. year. Oo.